Ayan. Mabuhay, mabuhay. Ayan. Tayo natin. Grabe yung ulan. Ibang level. At lightning. Oh, Ayan. guys. Nandito kami, stranded kami sa ulan. At ang bahay ng friend namin, may alimasag. Kaya, lalo kami namang na-stranded. Pang 3 hours na namin dito, nakakape na kami ng 1 cup. Pang 2 cups na namin. At may mga balinghoy. ayan. Balinghoy, mga Bisaya dyan, balinghoy. Yung aming friend na nagbigay ng aming, nag-adapt sa amin. Kasi basang-basa na ang mga kotse. Buti na kotse yung basa. So guys, it's a nice day. Kahit bumabagyo. Hanapin yung Oo, flood first control. time ko dito na... Hindi kayo mabaha. Oo, ang lakas Flood control. Ang lakas ng kulog ha. Nasaan na ang mga flood control? Na bilyon-bilyon piso. Nasaan na? Okay. Di ba? Itong problema sa gobyerno natin, parang sinasanay nila tayo na magtiis tayo. Tiisin natin ang baha, tiisin ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Yan, kinokondisyon nila tayo ng ating gobyerno para hindi tayo mag-protesta ng protesta. Pero, mga kababayan, hindi na pwede ito na after 3 years ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Hanggang ngayon, more than half, or anong survey dyan ng NEDA at PSA, half of the Filipinos, kalahati ang nagsabi na nakaranas na sila ng gutom. Kaya iniisip na raw ngayon ng DSWD na mag-issue ng mga coupon, yung parang coupon sa Amerika. Food vouchers ba yun? O coupon. Ay, umabot na tayo dun, ha? Ibig sabihin, daan palala. Oo, talagang ganun tayo kalala. At sa tourism, kulelat na tayo. Last na tayo. Mataas pa ang tourism sa Cambodia. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala tayong income sa turismo, yung maliliit na negosyante, na mga negosyo na umaasa ang mga negosyante dyan sa mga tourist, dyan sa kanilang mga bayan, ay mababa po ang kita. At importante po yung malaman natin na mababa ang tourism natin dahil sa peace and order natin ay mataas na naman tumataas ang crime rate, may mga kidnapping na naman. At ang cost of living tsaka food dito sa atin ay mataas kumpara sa ibang bansa ng Asya. Kaya naman po, yung mga tourist ay ayaw na lang pumunta dito. Lalo na doon sa mataas ang crime rate o takot na takot sila. May mga abiso sa kanila na huwag na muna silang magbakasyon sa Pilipinas. Yan po lahat, trabaho po yan ng ating gobyerno. Na binoto nyo kayong mga nabudol. Yan ang binoto nyo. Kaya 3 taon pa muli. Hindi po pwedeng tayo ipatulog-tulog lang. Kaya lagi ko po talagang sinusundot-sundot ang pet nila. Na, may gera na. May Israel, America versus Iran. Ang nakakatakot pag sumali pa si Putin dyan sa Iran ay baka mag-World War III na. Hello, Mr. President, sir. Tanghali na po. Nakonbin na ba ninyo ang National Security Council? Nabilang na ba ninyo ang ating mga oil reserves dyan? Ay, sabi nga ng isang friend sa akin, wala na palang oil reserves. Kasi pinrivatize na ng gobyerno ang itong lahat pala na may-ari ng oil ngayon ay private. O ayan mga kababayan, simula na po ang pagtataas ng presyo ng Control nila. ng oil. Kaya makokontrol na naman. Pag konti kasi supply, tsansa na ng isang makapangyarihan at na gobyerno, strong ang desire sa corruption. Yan ang gustong-gusto nilang mga senaryo para makontrol nila ngayon ang supply. So tataas po sigurado ang presyo ng ating oil, gasolina. Siyempre tataas din ang gasol, siyempre tataas din po ang pamasahe at ang mga pagkain. Yan po talaga ang hindi ko makakayang tanggapin na sa 3 taon ay hindi nila nagawa ito ng tama. Ay yun ang pinamis nila eh. Kaya mga kababayan, masarap po ang pagkain natin kung tayo may nakakain pa. Pero isipin na lamang natin na 2 million na Pilipino ay walang trabaho.
Isipin mo, 2 million. Saan sila kukuha ng kakainin nila? Habang ang gobyerno natin, imbis na magbigay ng tamang safety net para sa mga unemployed, ay binigay pa ng ayuda nung panahon ng kampanya. Kaya sila panalo lahat. Yan ang problema. Pati nanalo, hindi na pwedeng umupo. Oo, yan ang problema. Kasi, corruption. Yan ang problema pag napakadami pong buaya dito sa ating gobyerno. Yan po, bantayan natin sila. Bantayan po natin sila. May 3 taon pa po, pero wag po kayong magsawa na magbantay sa gobyerno natin dahil tagbabayad po tayo ng buwis at nakasalalay dito ang Ating kinabang. future ng ating mga anak. Hindi po ba? Lalo na po mga trabaho. Abay, ka-graduate na kayo. Congratulations. May trabaho ba? Yun ang problema. You cannot create new jobs dahil walang bagong investment dito sa administration ni BBM. Eh, sino nga naman gusto mag-invest dito? Eh, ganitong sitwasyon natin. Gulo-gulo. Ang gulo. Kaya, magbantay po tayo, ha? Magbantay po tayo kay sa Bisaya. Kuyaw na kayo ni. Kuyaw na kayo ni. Oh, take it away, Cathy. Yes! Ayan, dito kami ngayon. Oo, at siya, ayan si Atty. Gonzon, yung tunay na may pananindigan, hindi nagbago. Kasi ang para sa kanya, kung ano yung tama, at kung ano yung nararapat para sa bayan at mamayang Pilipino. God bless! Bye!